hanggat hindi ka nagtatanda. Lalayas ka. Kung gusto mo, sama pa itong mga kapatid mo. Hoy! Abi! Ikaw nagtuturo ng kalandian dito sa pamangkin mo! Nakakapagod kayong mahalin. Ni minsan ba minahal mo kami mga anak mo? Ha? Ilaw ng tahanan. Yan ang madalas na sinasambit kapag ang pinag-uusapan ay ang ating mapagmahal na ina. Pero paano kung bilang anak ang iyong ina ay puro madidilim at mapapait na alaala ang idinulot sa iyo? Karapat-dapat pa rin ba siyang mahalin at patawarin kung ikaw ay kanyang pinagdamutan ng pagmamahal at pag-aaruga? Sa kanyang pagtanda, handa ka bang siya ay iyong alagaan habang unti-unti siyang nanghihina at hindi ka na niya makilala? Yan ang mga nakakaantig na tanong na bibigyan natin ng kasagutan dito sa totoong kwento ng isang lola na nag-trending ang mga video kamakailan. Naku, ginagarantiya ko, lahat tayo maiiyak sa episode na ito. Kaya tayo na tutukan ang aming special Mother's Day presentation na pinamagatang Ang Inang Walang Puso, The Nanay Gloria Cosipag Story. Nakikita mo yan? Gusto mo iparas kita dyan sa kanayin mo na yan? Susunugin kita dyan! O wala kay silbi! Masulog sana kayo lahat dyan! Halika nga dito! Nay! Halika dito! Halika din na! Nay! Nag-aaway kami ng tatay mo dahil sa'yo! Ikang bata ka! Hindi ka lalabas dyan! Ami, kwentuhan mo nga kami nung mga ikinuwento sa'yo ng nanay mo nung kadalagahan niya. Tita Mel, yung lagi naming naririnig na kwento niya is laging nag-aaway at laging nagiinom yung nanay niya at tatay. Siya yung panganay, Oo. so siya po lahat yung inuutusan, gumagawa sa bahay para mamasukan ng katulong. Oh. Yun po At yung no read, istorya. no write siya, di ba? Opo, kasi grade 2 lang ang natapos niya, ma'am. Oo. Anong katangahan yan, ha? Babaeng-babae ang pangalan mo, Nene! Tapos sasabihin mong tomboy ka. Nalilito ka lang, ha? Gutom lang yan. Lilipas din yan. Nay, hindi to gutom lang. Nagpapakatotoo ako. Tsaka wala namang masama sa pagiging tomboy, ah. Hindi ka sabi tomboy! Ito! Isuot mo ito. Ito ang bagay sa'yo, hindi mga maong-maong shorts na yan. Yung boses nyo naman po, baka pwedeng ibaba nyo. Nakakahiya yung mga kapitbahay, pinapanood tayo dito. Ano ba kasi pakialam nila? Ha? Dati namang malakas ang boses ko eh. Sisihin mo kasi itong si Nini eh, ha? At Nini mo, ha? Paano yung pamamasukan mo? Sa tingin mo, sino ang kukuha ng tomboy na kasambahay? Hindi lang naman pagiging kasambahay ang pangarap ko, Nay. Nilalang mo ang pagiging katulong. Yun ang pinambuhay namin sa inyo. Yung mga kamay ko na sugat-sugat. Yung likod ko na nirareyuma. Tapos ito lang isusukli nyo? Walang utang na loob. Lahat ng ginagawa namin ng tatay nyo ay para sa kinabukasan ninyo. Kaya isaksak nyo dyan sa kukote nyo, ha? Na wala kayong karapatang sumuway sa amin hanggat wala kayong ambag sa mesa. At habang narito kayo sa pamamahay ko, ako ang masusunod. Tila normal na sa pamamahay ni na Gloria ang ganoong klaseng pag-uusap. Pero ang masasakit na salitang ito ay aabot sa rurok at magiging mitya ng pagkawatak-watak nila. Yan ang nababagay sa'yo. Huwag kang aalis yan! Nay! Anong ginagawa niyo kay Bunny? Ano pa? Hindi kinukulo. Tanungin mo siya kung bakit. Tanungin mo! Yari! Pati nakabuntis ako. Oh, ayos. Hindi ba? 16 anyos, tatay na. Kala mo kung sinong matigas ang buto, ha?
Grabe naman kayo, Nay. Ganong edad din naman po kayo ni tatay nung ikinasal kayo. Iba kami. Ginusto namin yon. At masipag kami. Eh ito, ha? Suwail na, palamunin pa, ha? Ha? Nay! Ha? Nay! Ha? Nay! Nay, tama na po! Ano ba naman kayo? Hindi ba kayo nakontento? Kinalagkad nyo doon sa labas hanggang dito, tas kinulong ninyo. Ngayon, gagamitan nyo pa ng walis tingting? Sobra na kayo, Nay. Hindi naman hayop si Bunny. Tsaka ba't ganyan kayo? Gusto nyo yung nanghihiya kayo. Nahihiya ka? Ha? Bakit? Totoo naman, Ayaw mong mahiya. Huwag ka nang uuwi sa bahay na ito, ha? Lumayas ka na! At saka, hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang magsusuot niyan? Kung hindi ka makakasunod sa akin, ha? Huwag kang titira sa pamamahay ko, ha? Lumayas ka rito! O ikaw, subukan mong lumabas yan, ha? Ate, baka naman pwede pa magbago yung isip mo. Ang sawa na ako, Ami. Hindi ko na kaya si nanay. Alis na ako. Pero huwag kayong mag-alala. Babalikan ko kayo. Pasasamahan kita sa barangay para mapalabas si Bunny. Lalayas ka. Sige, lumayas ka. Kung gusto mo, isama mo pa itong mga kapatid mo. Ay, sandali. Dagdag mo pa ito para mabawasan naman ang mga labahin ko rito. Huwag mo pabayaan si nanay, So si Bunny. Ano pa hinihintay mo? Sa tingin mo, iyakan kita. Ayos na. Para sa birthday niyo, Nay. Happy birthday. Ate. Nay, bakit ba napakasama po ninyo? Anong klase po ba kayong nanay? Wala po kayong puso. Anong feeling mo noon pag sinasaktan ka? Masama yung loob ko, pero nakikita ko naman po sa lahat naming magkakapatid, ganun din yung turing niya. Oo. So lahat naman po kami, sinasaktan niya, sa pamamaraan ng disiplina niya, parang malupit po kasi. Malupit? Madidescribe. Ako, Tay. So, sunod kasi, wag po kayong basta-basta umaakit ng puno. Basta nangangako ako sa'yo na kakausapin ko yung mga kapatid mo para bumalik sila dito. Pero ikaw, natiis mo hindi umalis, ano? Marunong ka kasing makitungo sa nanay mo. Dahil magkaugali kayo. Tay, hindi kami magkaugali ni nanay. Unang-una, hindi ako nananakit, hindi ako naninigaw, at hindi ako namamahiya. Ibig ko sabihin, pareho kayong matapang. Matibay. Minsan, matigas ang puso. Intindi mo na lang ang nanay mo. Kasi hindi yun nakaramdam ng pagmamahal ng bata ba siya? Yun na nga, Tay. Bakit kailangan niyang ibalin sa amin yung galit niya sa mga magulang niya?
Eh, ang tagal-tagal na nun eh. Tapos may mga sarili na siyang anak na yun. Aray. Usapa mo. Ayos naman, minsan nang pinupulikat eh. Oh, binlang ko kayo ng mauulam nyo. Wala na akong panahong magluto. Kailangan ko pang tapusin yung labada kay Ma'am Lorraine ngayong gabi. Bukas maaga pa ako kay Ma'am Olga. Ang dami mo naman tinatanggap ng trabaho. Eh sana kasi hindi ka nagpatihulog sa puno ng mangga. Para hindi kailangan doble kahit ang gawin ko may mapakain lang sa inyo. Kaya lang namang iwan ko yun kay Ami. Napakatalas ng dila. Ha? Walang preno kung magsalita. Akala niya hindi ko naririnig kanina. Eh di maubusan ako ng kliyente. Oh, kayo nang bahala dyan. Huwag mong ubusan ng tatay mo. Opo. At saka kung may kailangan siya, syempre, ikaw mag-asikaso. Opo, Nay. Hindi, Nay. Huwag mo na akong hintayin, ha? Tulog ka na maaga. Oo. Sige na. Ano ba? Sa mga pagkakataong hindi nakakapagtrabaho ang asawa niya, dinodoble ni Gloria ang pagkayod. Sa ganitong paraan niya ay pinapakita ang mga sakripisyong handa niyang gawin para sa pamilya. Kasi po si Bunny, nakabuntis nung bata pa siya. So, hindi po sila pinagsama kasi bata pa. Oo. Ngayon, nagsama ulit sila. Nagkaroon naman ng ulit ng anak, si Casey na. Oo. So, nagsama na. Eh, hindi po magkasundo kasi mga bata. So, naghiwalay po. Oh, okay. Mantika lang, hindi niyo matipid. Nilalaklak mo ba? Nagutom nga po ako kagabi, Nay, kaya nagluto ako. Tsaka kakarampot na lang po yung natira dyan. Eh, huwag mong lustayin, ha? Ano ba naman kayong dalawa? Mantika na nga lang na pinagtatalunan pa ninyo. Maririnig kayo ng mga kapitbahay. Eh, paano po kasi tayo itong si Nanay? Kung makapagsalita, akala mo ninakawan siya ng pera. Hoy, umarap ka sa akin pag kinakausap kita, ha? Tigilan mo yung drama mo. Tigilan mo sa kita ng kumukulong mantika. Gusto mo? Ha? Tay. Bunny! Nay, okay lang ba dito muna kami? Kasi naghiwalay kami ng nanay nito eh. At sinama yung panganay. Siyempre naman. Oo. Tay. Ano ba nangyayari? Ba't hindi tumitigil yan? Akin na nga. Hindi mo ba sa akin ipapabuhat yan? Ana. Oh, eh kaya naman pala eh. Basang-basa ang lampin. Ha? Ako naman talaga, Bunny. Nasaan pampalit nito? Akin na. Ito po, Nay. Oh, kawawa naman ang bata. Kawawa na. Ito na po. Papalit na po. Talaga naman. Kasi swimming na to, ah. Kahit hindi direktang naipakita ni Gloria ang saya sa pagbabalik ni Bunny, kitang-kita sa kilos niya kung gaano niya pinahalagahan ang anak nitong si Casey. Si Gloria ang naging tagapag-alaga at tagapagtanggol ng kanyang apo. Tila nakita ni Gloria ang sarili niya sa bata, ang sarili niyang kabataan na sabik sa kalinga. Yan. Diba, nakakatanggal ng pagod. Aminin mo, na-miss mo rin to, no? Sa lahat mga nanay na nakilala ko, ikaw ang pinakamadiskarte para sa pamilya. Eh, yun lang naman ang mahalaga. Hindi ba yung hindi tayo magutom? Oo. Pero hindi lang sikmura ang kailangang busugin, pati na rin ang puso. Iba nga, ang isipan, nakakalimot. Pero ang puso, hindi. Kaya dapat, yung mga anak natin, pinapasok natin sa puso natin. Magpakailanman.
Wala namang nakakaintindi kung anong pinagdaanan ko. Kung bakit ako naging matapang. At kailangan kong maging ganito para maging matatag sila. Oo, pero yung mga anak mo yun eh. Kailangan din ipakita mo sa kanila yung pagmamahal mo sa kanila. Tigilan mo na nga yung kung ano-anong iniisip mo eh. Ha? Kaya ang drama ng mga anak natin eh, lumalaw sa diskarte nila. Sana nga bumalik ko lang sila sa pagka-baby, ha? Para mabait silang lahat sa akin. Ha? Dahil ang mga baby, hindi ako nasasaktan. Kaya dapat gumawa tayo ng baby pa. Ha? Oo, pwede pa. Bakit? Kaya ko pa naman na. Tumatayo pa rin to. Ang ibig ko sabihin, tumatayo pa itong taong ito. Dahil yung paan niya, magaling na. Oo. Ayos na. Pwede na nga ako mag-exercise eh. Oh, jogging na. Ay, naku. Tanda-tanda mo na kung ano pang sinasabi mo dyan. Oh, shot mo na. Oh. Magdoy! 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 Ami! Bale! Ang tatay niya! Ang tatay niya! Ano ho? Mali, tay! 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 Tay, tricycle! Tumatay yung tricycle! Nung namatay na po si tatay, parang mas lalo siyang naging ganon. Nagkakaapo na po. So yung Oo apo nga. niya, Oo. parang nakaranas din ng tapang niya. Umabot na sa apo, hindi lang sa amin. Lalo pa siyang naging, salbahe, ganun ba? Opo. Hindi man lang niya sinuot yung hikaw? Pilitin mo naman, sayang yun. Ayaw nga niyang isuot yung hikaw. Ikaw naman kasi, bakit ini-spoil mo pa yung sinanay? Pera ko naman yun ah. Pinaghirapan ko yun dito sa abroad. Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin, no? Matutuwa siya sa'yo, mamahalin ka niya. O kaya sabihan ka niya ng, I love you, anak. Ganon. Ate, 60 plus na yung sinanay. Kung noon nga hindi niya magawa, sa tingin mo ngayon magbabago pa yan? Malandi ka, ha? Hindi naman po totoo yung sinasabi ko. Ami! Ano nangyayari? Sinanay yan? Ba't sumisigaw? Hoy! Ami! Ikaw nagtuturo ng kalandian dito sa pamangkin mo! Naikausap ko lang po si ate sa telepono. Wala naman po akong ginagawa. Ba't ito, ha? Nay! Nay! Tama na po, Nay! Tama na po! Nay! Hindi po totoo yan. Anong ginawa mo? Anong ginawa ng apo niyo? Wala po, Papa. Nasa bahay lang naman po ako ni Jenny nagre-review. Pwede mo yung gawin dito. Ang sabihin mo, ha? Makikipagkita kayo sa mga lalaki na. Nay, tama naman na po. Dalaga na po si Casey. Huwag niyo namang pinapahiya doon sa labas. Nakakahiya sa harapan ng maraming tao. Wala akong pakialam! Wala! Talaga nga! Pero hindi naman binabantayan! Paano? Gaya din sa sarili niyang ama, ha? Maagang umande! Hindi naman pala kaya? Ah, nagsusumiksik dito sa pamamahay ko! Nang ilang taon na, ha? 15 taon! Nay, nasaan pong tsinelas ninyo? Naiwan po sa bahay ni na Jenny. Nakayapak na po siya naglakad pa uwi dito.
kang gagawa ng kwento, ha? Ang layo-layo nun, ba't ko gagawin yon? Hindi ko po alam sa inyo, Lola. Mami, ano nangyayari dyan? Okay lang ba si nanay? Inakala ng kanyang mga anak na ang pagiging makakalimutin ni Gloria ay epekto lamang ng pagtanda. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin nilang mas naging agresibo, mas mabilis magalit, at nakakagulat na ang mga ikinikilos ni Gloria. Hindi mo totoo yung sinasabi niyo. Gumagawa lang naman po kami ng project na Jenny. Nagpaalam naman po ako sa inyo eh. Nandito! Sinungaling ka! Wala akong matandaan! Lumayas ka rito, ha? Hindi ka layas! Hintayin mo lang siya sa akin! Bilisan mo yan! Bilisan mo! Nay! Nay! Casey, Nay! Nay, tama. Bakit niyo naman po ginagawa kay Casey yan? Hindi niya po gagawin yung sinasabi ninyo. Bata pa po ito. Gagawin! Gagawin niya yon! Ang ayos-ayos ng buhay niya, magandang pakikitungo sa kanya ng amo niya, ang ganda ng kinabukasan niya, pero ano? Gustong lumande? Gusto magkasawa? Ha? Amo? Estudyante pa lang po si Casey. Ano po ang amo ang sinasabi ninyo? Nay? Ayan! Yan! Yan yung kalaguyo niya! Ha? Yan! May relasyon sila! Nakikita ko sila sa bintana nag-uusap! Nagyayakapan! Naghahalikan! Bastos ka! Bastos! Bastos! Tama na, Nay! Nay! Anak ko si Casey! Anong sinasabi mo? Alam ko! Kaya kayo mga immoral! Mga manyakis kayo! Nay! Mga walang iya! Nay! Sa kayo dito! Haluhas kayo dalawa! Layas! Tama na, Nay! Sobra na, Nay! Tama na, please! Oo, malaki yung utang na loob namin sa'yo. Sa pagpapalaki mo sa akin, sa pag-aaruga mo sa anak ko. Pero wala kang karapatan gawin to sa amin. May karapatan ako. Bahay ko to! Lahat ng nandito akin! Nay, tama na po. Pakinggan niyo naman po muna si Bunny. Ate! Okay ka na. Okay lang ako. Alam niyo, Nay, nakakapagod kayong mahalin. Nakakapagod kayong intindihin. Simula nung namatay si tatay, lumalayang ugali niyo. Oo eh. Kung galit ka sa mundo at gusto mong ibuhos, pwede ba sa akin na lang? Huwag na lang sa anak ko. Eh, si Casey, marami pa akong pangarap para kay Casey. At isa doon, hindi siya maging katulad namin ng mga anak mo na wala na ibang naramdaman sa'yo kung hindi galit, tsaka takot, tsaka puot. At sige. Gusto mo umalis kami? At sa tingin mo, kaya mo mabuhay mag-isa? Ito nga si ate, pinagtsatsagaan ka na lang eh. Ako, hindi ko na kaya talaga eh. Lalo na sa nangyayari to, hindi ko kaya mabahiran yung anak ko ng puro galit, saka ng puot. Tanungin lang kita, ni minsan ba minahal mo kami mga anak mo? Ha? Aray? Ni minsan ba minahal mo kami mga anak mo? Ha? Aray? Pero salamat pa rin. Salamat pa rin kasi pinalaki mo kami, binuhay mo kami. Salamat pa rin.
Pero ayoko na talaga. Ayoko na talaga. Ayoko na, ate. Sorry, ayoko na, ate. Tigpinin natin ito, Casey. Iwan niyo na ako. Malis na kayo. Wala kayong pulsa. Alis na kayo. Layas na kayo. Casey! Tama na po. Casey, tara na. Hindi ko na papagod. Ulit-ulit na lang. Nakakailan na. Ulit-ulit na lang. Tara na. Tara na. Isa. Ayaw ko mag-isa si Lola. Please. Casey. Tara na. Tara na. Halika na. Kita. Ate. Casey. Casey. Casey, isa! Casey! Casey! Sige, umalis ka. Lola! Huwag na kayong bumalik dito! Ayoko na sa inyo! Ayoko na sa inyo! Kaya ko buhay ang sarili ko! Kaya ko lakaan ang sarili ko! Alis na kayo lahat! Alis na! Iwan niyo na ako! Iwan niyo na ako lahat! Ikaw ba yung kumukuha ng video ng mama mo? Opo, Tita Mel. Kailan ka nagsimula at bakit pumasok sa isip mo yung kunan mo ng video yung mga pangyayari sa mama mo? Kasi Tita Mel, nung nagkakasay na po ng Alzheimer si nanay, hindi pa kami aware. Oo. So nagkakaroon po siya ng mga behavioral attitude, ng mga pagbabagong ugali. Alzheimer's disease. Yan yung unti-unting nakakalimot. Diba, Ami? Pero bakit parang nagagalit pa rin si nanay? Tsaka ba't kung ano-ano pinagsasabi niya? Kasi kasama nga daw talaga yun, yung pagiging irrational, violente, tsaka yung mapanakit. Parang lahat na, ganun. Ibig sabihin, dadating ang araw, hindi na niya tayo makikilala. Uwi na ako dyan, Ami. Habang naalala pa niya tayo, gusto ko siyang alagaan. Para saan, ate? Para maramdaman mo na mahal ka niya? Sus, pagkatao mo nga, hindi niya matanggap noon, di ba? Ang sakit mo naman magsalita. Ate, hindi pa uso yung Alzheimer's ni nanay. Ganyan na talaga yung ugali niya. Masama ang ugali niya, hindi siya mabuting ina, period. Tumigil ka! Mahal natin ang nanay. Yan ang totoo. Ang tagal nating naghintay para maramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Tinakasan pa tayo. Tapos ngayon tayo pa yung mag-aalaga. Mama. Di ba ikaw si Mama? Po? Mama, kain tayo. Gutom ko. Kain tayo. Mama! Po? Gutom ako. Nung nagkakasay na po siya, wala po siyang pakialam. Hindi pa ninyo alam. Hindi pa siya nadadiagnose Hindi noon. pa po. Kaya ko po siya binibideo noon kasi sinisend ko kay Nene para alam ni Nene, nakikita kasi OFW siya that time. Oo. Ano pa yung mga videos na nakunan mo nung hindi pa ninyo alam na siya ay may sakit na Alzheimer's? Ano po, nagtumataka siya. Ng As bahay? in, Maalis gusto siya sa niya bahay? daw umalis. Oo. Tapos sinasara na naman yung gate, di siya nagpapapigil, umaakyat siya ng pader. Sige po, ganito.
lalabas po tayo. Pero mamaya pa po. Yay talaga, Mama! Opo, lalabas po tayo mamaya, pero kain po muna kayo. Sige. Di tayo radyo, Mama. Sige po, bili po tayo ng... Ate Nene! Nay. Sorry po, Sorry, hindi na ako nakabalik agad. Tapos nag-abroad pa ako. Sorry, Nay. Sorry, nagtanim ako ng sama ng loob sa'yo. Sama ng loob. Pero Nay, nandito na ako ngayon. Ako na po mag-aalaga sa inyo. Ha? Ba't ka iyak? Nay, may mga pasalubong ako sa inyo. Diba? Paborito niyo to, oh. Ay, wow! Chocolate! Ang sarap! Sarap nito! Ay, teka, sandali. Mama! Nay, ito po. Favorite niyo. Chocolate, sarap-sarap nito. Thank you. Mama bukas. Thank you. Mama, sino siya? Mama, sino siya? Sarap! Sarap. Nay. Siya po si Ate Nene. Tunganay po ninyong anak. May anak ako. Opo. Nene. Opo. Nene. Panganay niyo po. Sabi ni Mama, si Nene, binigyan ako ng kwintas. Ito, ganda. Para sa birthday niyo, Nay. Happy birthday. Tapos bigay pa siya, ito, tsaka ito. Yung po. Ganda. Ganda. Oh, suot niyo po. Ikaw bigay nito. Gusto mo siya. Ganda. Kayong magkakapatid, dumating na kayo sa punto na naiintindihan na ninyo at tanggap na ninyo kung bakit naging ganon ang nanay ninyo sa inyo. Tama ba ako? Yes, Tita Mel. Oo, dahil... Mas lalo naming naintindihan nung napacheck up. Okay. Tapos, yung nakatulong din po yung social media kasi nagkaroon kami ng maraming ideas Oo. na kailangan ganito talaga yung sakit, na kailangan nyo is pagpasensyahan talaga. So, tsaka mas lalong naging sweet si nanay ngayon. Nay, kung nakita ko lang yung senyalis dati na gantong may sakit ka, kung alam ko lang, edi
Sana hindi ka namin nasaktan. Tapos, sana hindi kami umalis. Sana hindi kami nagagalit. Kaya sorry na, ya. Anak ko siya. Lola, sorry po kung iniwan kita. Sana po, mas naisip ko yung mabuting ginawa niyo sa akin mula pagkabata ko. Kaysa sa konting galit. Apo. Mama. Ba't di ko sila matandaan? Huwag kayo mag-alala na eh. Aalagaan po namin kayo. Nay, umiinom na po kayo ng mga gamot. Tsaka nandito kaming lahat. Hindi ka namin pababayaan. Huwag na kayo matatakot, Nay, ha? Anak ko. Salamat. Mama, salamat. Kung may nagawa ako sa'yong masama, sorry. Hindi ko kayo gustong soktohan. Hindi ko kayo matandaan. Pero masaya ako pagkasama ko kayo. Habang patuloy ang paglala ng Alzheimer's disease ni Gloria, isang bagay ang naging malinaw. Tila binago ng sakit ang pagkatao niya. O marahil ito ang naging daan para sa wakas ay lumabas ang tunay niyang puso bilang isang ina. Ma! Nakita niyo si Aling Gloria niyo? Hindi? Lola! Ma! Lola! Ito na. Ito. Ano, nakita Ano, niyo? kuya? Ma'am, pinuntahan na po namin lahat ng kalsada dito. Kaso wala talaga, hindi namin nakita yung nanay niyo. Mama, gusto ko labas. Bili tayo, radyo. Lalabas po tayo mamaya, pero kain po muna. Sorry, Nay. Ako na po mag-aalaga sa inyo. Kaya sorry na, ya. Sorry po kung iniwan kita. Lola! Uwi na po tayo! Unang galing. Nay, nagpapasalamat ako sa pagpapalaki mo sa amin. Nakita kasi namin magkakapatid na talagang kahit naging matapang siya, nag-provide. So, lahat kami, hindi naman kami nagtanim ng sama ng loob kahit hindi naging maganda yung relationship as nanay at
anak dati habang lumalaki kami. Oo. Pero nakita po namin yung value nun. Lalo na nung ako, naging nanay na ako. So, naintindihan ko po kung ba't ganun si nanay. Oo. Kahit hindi niya mabigay yung pagmamahal niya sa amin. Yung pagpo-provide. At tapos ngayon lumalabas po yun. Na parang yung opposite po nung experience namin nung mga bata. Ngayon po, napagaganda na po ng experience namin. Maraming salamat sa iyo, Ami, ha? Maraming salamat Happy po, Mother's Tita Day Mel. sa iyo. At Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Thank you. Thank you po. Talaga namang nadurog ang aking puso at ako ay napaluha sa totoong kwento ni Nanay Gloria at ng kanyang mga anak. Oo nga't hindi siya naging perpekto at mabuting ina ayon sa standard ng iba. Pero ating pakatandaan, ang ating mga magulang ay produkto ng ibang henerasyon at marahil na ipasa lang nila sa mga anak nila ang kinagisnan nilang pagdisiplina mula sa kanilang mga magulang. Kaya sa aking mga kamillennials, bukas loob niyo sana silang patawarin sa anumang naging pagkukulang at pagkakasala nila. Ang payo ko, kapag ikaw ay isa ng magulang sa kanang ama o ina, strive to be a better parent sa iyong mga anak. Huwag mong ipasa at ulitin ang mga pagkakamali ng iyong sariling magulang. At sa lahat naman ng mga ina sa buong mundo, ako po si Mel Tiangco na bumabati sa inyong lahat ng Happy Mother's Day. Ngayon, bukas at magpakailanman.